Good morning mga idol! Kamusta? DJL Sports TV nagbabalik po mga idol. For today's video mga idol, tara panoorin natin at magbigay tayo ng reaction dito sa video ni Attorney Tolentino, ang ating napakalupit na analyst mga idol dito kay Alvarez versus Crawford. Tuloy na ba mga idol? So dito, bunal tayo dito mga idol kung ano ang kanyang opinion ng ating malupit na analyst Attorney Tolentino. Let's go mga idol. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ng Attorney Tolentino natin mga idol. Boxer Short. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, honest to goodness na opinion. At ngayon, pag-usapan po natin ang pinakamalaking balita sa boxing, ang pinag-uusapan ng lahat. Saul Canelo Alvarez ng Mexico kontra kay Terence Bud Crawford ng Amerika. Ang dream match na matagal nating pinapangarap, magkakatotoo na ba? Yan po ang ating pag-uusapan. Kailan nagsimula ang negotiation sa labang ito? Ano ang status ng negosasyon? At ano ang ilang mga balakid na maaaring kailangan munang ayusin bago tuluyang mangyari ang bakbakang Crawford at Alvarez. Lahat ng yan pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. Ayan, matutuloy nga ba ito mga idol? At nagbabalik ang Boxer Shorts, pag-usapan natin ang pinag-uusapan ng lahat. Canelo Alvarez versus Terence Crawford, the best versus the best. Ang dream fight ay mukhang magkakatotoo na in 2025. Iklaro lang natin, as of today, as of this day that I'm recording this video mga kaibigan, wala pang formal, selyado at pirmadong kontrata na inilalabas ang dalawang kampo. Ang lumalabas pa lamang ay ang mga progress ng negotiations. Pero positibo ang galawan para sa labang ito. For the first time, ang mga boksingero mismo ay mukhang nagpapahiwatig na sila magkakadaupang kamao. Di tulad nung nakaraang taon kung saan in particular ay deadma itong si Saul Canelo Alvarez. Ang dapat nating bigyan ng credit para sa labang ito kung sakaling matuloy man ay si Turki Al-Sheikh. Si Turki Al-Sheikh po mga kaibigan ang pinaka-hepe ng General Entertainment Authority o GEA. Ito po ang nagpapatakbo doon sa annual festival sa Saudi Arabia na tinatawag na Riyadh Season. Ito po ay funded investment fund from Saudi Arabia, and to boost tourism, ang Riyadh Season ay nagtatapok ng ilang mga piling events sa teatro at of course sa sports, in particular professional boxing. For the last few years, ang Riyadh Season ang dahilan kung bakit yung mga dream fights natin ay nagkakatotoo. At yan din po ang nangyayari ngayon sapagkat si Turki Al-Sheikh ginagawa ang lahat para maiusad ang labang Crawford versus Canelo Alvarez. I-flashback natin mga kaibigan. Actually, last year pa nagpahiwatig ang Riyadh Season na gusto nilang makita ang labang Crawford versus Alvarez. At mukhang nagkaroon ng positibong step dito nang si Terence Crawford ay umakyat from welterweight 147 pounds, umakyat siya to junior middleweight 154 pounds noong Agosto 2024. Kung saan tinalo niya si Israel Madrimov para sa WBA Junior Middleweight title. Sa kanyang pag-akyat ng timbang, dito ipinihiwatig ni Terence Crawford na gusto niya makaharap si Canelo Alvarez sapagkat nagdagdag na siya ng timbang at unting-unting lumalapit sa super middleweight na teritoryo ni Canelo Alvarez. Pero as of last year mga kaibigan, mukhang hindi umangat o umusbong ang negosasyon sapagkat si Canelo Alvarez mismo ay hindi interesado sa laban. Maganda naman ang explanation ni Canelo Alvarez. Ang sabi niya, well, kahit talunin ko si Crawford, ang iisipin ng mga tao, tinalo ko ang isang maliit na boksingero. Kumbaga, hindi makakadagdag sa aking legacy. Iyon ang posisyon ni Alvarez. Pangalawa, ang paniwala ni Canelo Alvarez, yung style ni Crawford, baka maging boring ang laban. Dahil magdadagdag siya ng timbang, ang tingin ni Alvarez, baka ito'y tumakbo lamang at maging pangit ang laban. In fact, in his last few fights mga kaibigan, si Canelo Alvarez, pinipili na yung estilo
ng kanyang kalaban. Mas gusto ni Alvarez na yung kalaban niya nakatayo lamang sa kanyang harap at handang sumabay. Look at his last 2 fights. Jaime Munguia, nakita niyo naman yung Jaime Munguia, nasa harap lang, nakikipagsapakan. Ganun din yung kanyang huling nakalaban na si Edgar Berlanga. Pareho din, straightforward ang style, walang galawan, bakbakan to the max ang nangyayari. So yun ang gusto ni Alvarez. Yun ang gusto niya. Dahil admittedly also, kaya hindi umusad ang labang ito because Alvarez was having confidence issues. Remember, natalo siya kay Dimitri Bivol and there were people who were saying that he is no longer the same boxer. At tinatamaan na siya, parang hirap ng umiwas. Pero naregain niya ang kanyang kumpiyansa with back-to-back victories over Munguia and Edgar Berlanga. And with this, mga kaibigan, ibinalik ni Turki Al-Alsik, ni-resume ni Al-Alsik ang negotiations for a fight between Alvarez and Crawford. Ano ang nag-iba this year? Iyan ang pag-uusapan natin sa Boxer Shorts. Grabe, no? At eto nga mga kaibigan, kung noong 2024 ay dead ma si Alvarez sa isang laban kontra kay Crawford, ngayon positibo na ang kanyang mga mensahe. Pag tinanong mo si Alvarez ngayon kung pwedeng mangyari ang laban kay Crawford, ang kanyang sagot, anything is possible. Ito namang si Crawford, naglalabas na rin ng mga positibong mensahe sa kanyang mga social media accounts, particular sa X, formerly Twitter. In fact, sinabi pa nga niya, I'm going to shock the world. So yan, nakikita nyo maganda ang galawan mula sa dalawang boksingero. Pero bakit ba nagbago ang ihip ng hangin? Bakit bigla naging possible ang labang Crawford versus Alvarez this year? 3 rason mga kaibigan. Number 1, naibalik na ni Alvarez ang kanyang kumpiyansa. Nasira ang kumpiyansa ni Alvarez nang matalo siya kay Dimitri Bivol and when he also struggled kontra kay John Ryder. Yung kay John Ryder, marami nakapansin, parang tinatamaan na siya at parang hindi na siya mukhang the pound for pound king. Iba na ang galaw ni Alvarez doon sa Ryder fight. Pero naibalik niya ito with convincing victories over Jaime Munguia and Edgar Berlanga. Maaring medyo hindi pa hinog yung Munguia at Berlanga, pero there were good prospects at magandang pinakita ni Alvarez. So feeling ni Alvarez, ando na. In fact, sabi niya after the Berlanga fight, I'm still the best fighter in the world. Now, pangalawang factor naman mga kaibigan, nagbigay na ng deadline si Terence Crawford para sa laban kontra kay Alvarez. Sinabi niya na kung hindi lang si Alvarez ang aking makakalaban, mabuti pang magretiro na lang ko. Hindi na ako lalaban kung hindi lang si Alvarez ang aking makakatunggali. Sapagkat may edad na itong si Terence Crawford. May edad na po si Crawford. At pangalawa, syempre, sabi niya, financially okay na ako maganda na ang takbo ng aking mga negosyo, so hindi na ako talaga kailangang lumaban. Ang nagmamotivate na lang kay Crawford, sabi niya, ay ang laban kontra kay Alvarez. So nagkaroon ng deadline, kaya kailangang i-accelerate ang negotiations for a fight between Canelo Alvarez and Crawford. The third factor, wag na nating itanggi, sandamukal na Tama. Iyan po ang taglay ng Riyadh season, ang handog ni Turki Al-Alsik. Talagang more money, more dollars than the central bank, sabi nga po natin, no? So, sandamukal na pera ang iniaalok nitong si Turki Al-Alsik at ng Riyadh season. Ito po ang mga factors kung bakit o labasadin ay positibo na ang negosasyon para sa Alvarez versus Crawford dream fight. May mga detalyeng lumalabas na ang labang ito ay maaring mangyari sa September 2025. And Las Vegas, Nevada ang pinupusuang venue sa labang ito. Napakagandang comeback ito para sa Las Vegas na dati namang boxing capital ng mundo. Magandang comeback ito para sa Las Vegas kung doon gaganapin ang laban. Now, reportedly, merong option si Alvarez at si Crawford na mag-take ng tune-up fight in May. Nagsabi na si Alvarez kasi meron pong tradisyon si Alvarez na tuwing 5 de Mayo, May, ay lumalaban siya para sa kanyang mga Mexican fans. Ito po yung part ng 5 de Mayo festivities ng Mexico. Tradisyon yan para kay Alvarez na lumaban sa Mayo. At yan po ang pulso ng kampo ni Alvarez. They want a tune-up fight. Now, wala pang klarong kalaban for the May tune-up fight.
Pero ang tinutumbok daw ni Alvarez ay ang IBF Super Middleweight Champion na si William Skull. Alam nyo, dating undisputed champion si Alvarez, natanggal yung IBF title sa kanya sapagkat ayaw niyang labanan yung William Skull. So, ang balak ni Alvarez, maaaring labanan ko yung Skull para maging undisputed champion ulit ako sa super middleweight division. Siyempre, pag undisputed championship ang paglalabanan nila ni Crawford, makakadagdag ito sa marketing ng laban. Yan po yung tentative pa lamang. Now, si Crawford, hindi natin alam sapagkat mukhang intention ni Crawford ay dumiretso na sa laban kontra kay Alvarez. So, iyan po ang mga sentimiento ng kampo ni Crawford. Hindi na kami mag-tune up. There are also reports, mga kaibigan, that Crawford may be nursing an injury dahilan kung bakit matagal siyang hindi lumalaban. So, maaaring he wants to fully heal up and prepare for the September fight with Alvarez. Now, pwede ring mangyari na tanggalin na yung tune-up, dumiretso na lang sa isang laban this coming May. Ang laban na ito, hindi na kailangan i-promote kahit bukas, dudumugin ito Pero so far, everything points to September and a May tune-up for both boxers kung gugustuhin nilang magkaroon ng tune-up. Now, of course, ang pinaka-main balaki dito ay timbang. There is no question na kinakailangan umakyat ng 2 divisions, middleweight, super middleweight. Ito po ang tatahakin ni Crawford. From 154 to 168, additional 14 pounds pa ang kanyang iaakyat para labanan si Canelo Alvarez. Because nagsabi na si Alvarez, hindi ako bababa sa 160. Ang ideal catch weight dito ay 160. Magdadagdag ng 6 pounds si Crawford, magbabawas naman ng 8 pounds si Alvarez. So, ideal ang middleweight o 160 as catch weight. Pero, ginigit nga ni Alvarez, hindi ako bababa ng 160. Komportable siya sa 168 pounds. So, ito po ang ilang mga bagay-bagay na inaayos pa para sa labang ito. Pero, it will be for the Super Middleweight Championship of Alvarez. Maaaring walang experience sa 168 itong si Crawford, not even rank at 168, pero most likely bibigyan siya ng special permission ng mga organizing bodies. Sapagkat being undefeated, being a 4-weight division world champion, being one of the best pound-for-pound fighters today, merong benefit of the doubt na pwedeng mag-excel si Crawford kay Alvarez kahit hindi pa siya lumalaban sa super middleweight division. So, iyan mga kaibigan, ang mga progress sa bakbakang Crawford versus Alvarez. So far, positibo po ang nangyayari. Mukhang makikita natin ang isang major event sa boxing this year 2025. Ipagdasal natin na huwag magkaroon ng ikangay hitches o mga last minute na hindrances, balakid ang labang ito sapagkat this is what boxing is all about. The best versus the best. So far yan muna. Tsaka na natin i-evaluate yung laban sapagkat hintayin po natin na makumpirma ang dream fight na ito. At yan ang buod ng ating box. Grabe mga idol, no? Ito lang to kumbaga pinag-uusapan lang, no? Na lalaban si Crawford dito kay Alvarez, pero ngayon nandun na yung 60% o 70% na magkakatotoo mga idol dahil sa pera. Kasi kung titingnan mo medyo maliit talaga si Crawford sa mga, although umakyat na siya ng junior middleweight 154 pounds from welterweight, pero siyempre malaki pa rin si Canelo Alvarez, pero maraming naniniwala na kakayanin ni Crawford itong si Canelo Alvarez, Alam naman natin na iba rin ang kalidad ni Crawford mga idol pagdating sa laban. Talagang malupit din ito. So ito yung mga dreams fight talaga mga idol. Best for the best. Ika nga mga undisputed naglaban mo. Pero ayon sa ating mga ibang mga boxing fans mga idol, talagang matutuloy talaga ito. Dahil itong si Haring Al-Rashid mga idol, ang Saudi promoter na kung saan talagang ang laki talaga ng offer dito kay
Canelo Alvarez mga idol. So kayo dyan mga idol, ano masasabi nyo sa ating video na kung saan ay mukhang positibo na talaga na mangyayari na talaga ang laban nila ni Crawford at saka ni Canelo sa September? Sino kaya ang mananalo dito mga idol? Tingin nyo mga idol. So please comment down below mga idol at huwag nyo sanang kalimutan na i-subscribe at paki-like po ang video ni Attorney Tolentino mga idol. Ilagay ko lang po sa baba ang kanyang link mga idol. Okay? Hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat. Yan po ang ating talagang malupit na opinion ng ating Attorney Tolentino. God bless mga idol.